ugat. Oh. Ang dami-dami na rin yung ugat. May additional pa akong tinanim sa semi-hydro. Itong dwarf. Hello! Magandang maulan na hapon. Biglang umulan guys. Nasa bubong ako. Ang bilis ng pagpatak ng ulan. Ang lalaki pa ng patak. Diyos ko, nakakatakot. Nambunan naman ang bumbunan ko. Napansin nyo ba guys kagabi? Foggy. Hanggang doon sa may baba. Maaga pa lang nga, mga 8 o'clock pa lang yun. Ang fog nandun na sa may kalsada namin dito. Ang baba ng fog. Kitang-kita mo talaga. Akala ko kung mayroon nag-iihaw. Sabi ng anak ko, hindi mama, foggy. May mga fog. Sabi ko, oh, di ba? Christmas na talaga ngayon. Oh, see? So, ang ipapakita ko sa inyo ngayon guys, yung tinatanim ko past few months, di ba meron ako mga tinatanim tapos in-experiment ko kung saan-saan ko sila tinatanim. Yun ang i-update natin ngayon ko. Ano na ang nangyayari sa kanila ngayon kung na-5 ang video. Let us see. Tcharan! At ito na yung mga tinanim ko sa semi-hydro. 4 yun sila na halaman. Itong isang aglaonema, itong variegated na peace lily, itong gabi-gabi caladium, at saka itong anthurium. So, unahin natin si anthurium. Ayan. Si anthurium, nahirapan ako sa kanya. Although buhay pa rin naman siya hanggang ngayon, pero parang hindi siya gaanong lumago. At hindi talaga, kasi talaga wala talaga, pero surviving siya. Ngayon, dito kasi siya na nakalagay sa tabi ng bintana, sagap nila ang morning sun. Kasi sa east sila nakalagay. Napansin ko na parang ayaw niya yatang maarawan talaga, as in kahit morning sun lang. So nilipat ko siya doon sa shaded dito sa may kabila na may mga halaman pero may araw. So ayan, ito oh. Doon siya biglang umusbong. Ayan oh, mayroon na siya. Mayroon ng mga 4, 5. Ayan o, 5 na tong uusbong. Yan. So, yun pala yung gusto niya. For 2 months, hinayaan ko lang siya dito. May sisibol, parang mawawala. Tapos, eto, buhay pa rin naman siya. At ang nilagay ko sa semi-hydro pangalawa ay itong gabi-gabi. Siya, malusog. Tumataba siya. At yung mga dahon niya, ang lalaki na. Yan. Minsan makakalimutan ko siyang lagyan ng tubig, kaya yung pangatlo niya, nalanta ng tuluyan talaga. So, kailangan talaga sa kanya, laging may tubig. Pagka nag-dry na yung dito sa may kalahati niya, kailangan pala talaga siyang lagyan agad para hindi siya malanta. So, yung pangatlong dahon niya nalanta kasi nga, hindi ko siya napansin na wala na pala talaga siyang tubig dito. So, kailangan lagi siyang may tubig. At kailangan na siyang ilipat sa medyo malaking paso kasi lumalaki na siya. So, ililipat ko siya. At ang nakalagay dito sa kanya ay hydrocorn, na pinakamaliit na hydrocorn. At hiyang siya dito, malusog siya. Ayan. At yung kanyang naka-water propagation niya, ayan, buhay pa rin naman, malusog din, pero hindi kasing lusog nito na nakalagay sa semi-hydro. At ang pangatlo kong nilagay sa semi-hydro ay itong si variegated peace lily. Ayan, malusog din siya dito, lumalaki na siya, at ang dami-dami na rin yung ugat. Oh. Yun. So, hiyang na hiyang siya sa semi-hydro. Wala akong problema sa kanya. Yan, tuloy-tuloy lang ang kanyang pag-ugat ng madami. At, yan. Si aglaonema, hiyang din siya rito. Ayan o, ang dami-dami na rin yung ugat. Kailangan ko na rin siyang ilipat sa malaking lalagyan, either bottle or plastic. Kasi ito nakalagay siya sa bottle. Wala namang butas. Hindi ko siya binutasan. At malusog naman siya o. At ang ginamit ko sa kanya, hydro bowl. Ito yung maitim. Yan. Kasi ang hirap maghanap ngayon ng hydrocorn.
May additional pa akong tinanim sa semi-hydro. Itong variegated na Sansevieria na dwarf. Oh, ayan guys. Ayan oh. May sweetness siya. Ayan. Oh, tinanim ko lang siya dito. Ang tubig niya ay nasa mga kalahati kasi masyadong mataas to. So, nandito pa naman siya sa taas. At, ayan, buhay siya. Ayan, lumalaki na. So, ayan. Naka-semi-hydro din si dwarf Sansevieria. Itong isa naman yung aking Hoya. Ayan. Nilagay ko siya sa semi-hydro. Ayan, may usbong na siya. Ayan. So, gusto rin pala niya ang ganitong type ng paghahalaman. At ito pa isa. Ayan. Naka-semi-hydro din. Magkakasama sila. Iisa lang ang lahi nilang dalawa. Ayan. Walang butas yan. At ito guys. Cissus discolor. Ako, ang bilis niyang lumago. Gustong gusto pala niya ditong sa semi-hydro. Oh. Ayan, ang lago niya. Oh. See? Ayan. Kailangan ko na rin siyang ilipat sa malaking bottle. Kasi ang bilis niyang lumago. Mas lalago pa to pagka nailipat na ng malaking bottle. At may isa pa guys. Si Red Congo Dwarf. Kinuha ko siya doon sa mother plant na binili ko. Ayan. Lumago din siya. Gusto rin pala niya ng semi-hydro. Ayan. So, ayan. Buhay na buhay sila. Isa lang ang naging problema ko. Si Anthurium lang. So, ang sarap pala magtanim dito. Unang-una, hindi ka madalas magdilig sa kanya kasi antayin mo na kumunti na lang yung tubig niya dito hanggang dito na lang bago mo siya dagdagan. Pero huwag mo talaga siyang patuyuan kasi tulad nito, natuyuan siya. So, namatay yung isang dahon niya. Ayan. Dapat hindi siya matuyuan para tuloy-tuloy lang yung paglago nila. At 2 months na silang naka-semi-hydro, wala pa ako nagiging problema sa kanila na mayroong mga fungus or na infection sila or kung ano-ano yung mga bakterya na nandito sa paso nila, wala pa rin akong nakita. So, maganda pala talaga pagka naka-hydro dahil hindi siya lapitin ng mga fungus kung ano-ano pa man. Sa lupa kasi, lalo na kung nandito sa indoors, tapos nakalagay sa yung organic, di ba? Ang dami-daming mga lumilipad-lipad. Ito wala. Malinis sila. So, ibig sabihin, kung sino yung halaman na nabubuhay sa tubig, siya rin yung pupwede sa semi-hydro. O, di ba? Kasi itong mga ito nabuhay. So, guys, try nyo magaganito. Ang saya. Alam mo yon, hindi sila magastos. Kasi kung madumi man itong mga leka, lilinisin mo lang at ibalik mo rin sila ulit. So, yun, pa-recycle lang. Hindi katulad sa lupa na pagka itapon mo na dahil nga marumi na yun at saka marami ng mga fungus na naninirahan doon sa lupa na yon. Dito, ayan, maganda. Walang kahirap-hirap. At hindi mo naman kailangan na bumili pa ng magagandang Itong mga bote na to, yung mga plastic bottle na to, doon sa tindahan ko to, yung mga pinaglalagyan ng mga, mga stick-o, or mga kung ano-anong mga plastic bottle, yan na pwede natin gamitin. At kahit sabihin, mahal itong mga Leka balls na to, yung mga hydro balls na to, mahal nga siya, pero kung gagamitin mo naman siya, pwede mo siyang recycle, pwede mong gamitin ng gamitin. Anytime na gusto mo, linisin lang pagka madumi siya. So, walang tapon sa kanya. O, diba? At every time nagre-refill ako sa kanila, laging may Hormix. Yung 1/4 of water plus 1 drop of Hormix, yun ang ginagamit ko sa kanila tuwing nagre-refill ako. Kasi morning sun lang naman ang nasasagap nila at naka-indoor pa rin sila. So, kailangan talaga nila ng additional nutrients. Siya nga pala guys, itong si Red Lipstick Aglaonema. Napaka-resilient ng halaman na to. Ganito lang siya kaliit ha. Ayan, nakalagay sa, ito yung bote na to. Ayan ang pinaglagyan ko sa kanila. Siksikan sila dyan, siguro na nasa mga 5 mga cuttings. So, hindi sila naarawan. Hindi sila namamatay. Ay, yung ugat nila doon, siksikan na sa isang bote. Tinitingnan ko talaga sila. Pero, hindi pa rin namamatay. May dahon lang siya pa isa-isa. Yung ganito lang yung dahon niya, ganyan lang.
Pero yung mga ugat nila doon sa ilalim, buhay na buhay. Ganyan sila katibay. Nilipat ko sila dito. Nilagay ko sila sa pinakamaliit na hydrocorn. Ayan. Ito yung isa, oh. Ayan. Lumuwag na sila, nakahinga na siya. So, ayan, oh. Mayroon nang tumubo. Sila namamatay, hindi katulad sa ibang halaman na inano mo doon, wala na, patay na. Pero ito, kahit wala siyang dahon, pero yung ugat niya, tuloy-tuloy pa rin, buhay pa rin. Talagang mga perennials ang mga aglaonimas. So, hanap pa tayo ng mga halaman na po pwedeng ise-semi-hydro natin para hindi na tayo mahihirapan sa dami ng mga halaman natin. Lahat yun, didiligan natin araw-araw. Samantalang dito, hindi na kailangan magdilig araw-araw kasi hindi agad nauubos ang tubig dito sa bottom niya. You see? So, that's all for now, guys. Thank you sa pakikinig, sa oras, at sa panonood. At please, subscribe, like, comments, and please bell all. Till next vlog. Bye!